That was last Tuesday. Ako po ay naimbitahan sa bonggang-bonggang red carpet premiere ng Crazy Beautiful You na according sa mga nakapanood ay pagkaganda-gandang pelikula. Nandun po ako pero sa maniwala kahit sa hindi, sa dami ng tao nung premiere night, to think na 3 sine na ang binuksan, hindi po ako nakapasok dahil puno na po lahat. So, mamaya pa lang ako manonood dahil ito naman first week ng Crazy Beautiful You, lagi naman puno bilang gabi na ako nagpupunta sa sinihan. So hopefully mamaya makapanood na ako kasama aking mga kaibigan bilang suporta, syempre pa sa paborito ko at paborito nating lahat na Katniel Love Team na ako naman po ay nagkaroon ng pagkakataon to spend a one sweet day. Sa mga nakikipush sa ating ngayong hapon dito po sa Koreka Dyan, ito ang aking one sweet day kasama aking mga babies, ang Katniel. Hello, congratulations muna sa inyong dalawa. Thank you! Hi guys! Thank you. So anong pakiramdam na sa box office na naman itong pelikula nyo, Crazy Beautiful You? Sobrang saya namin and lalo kami na-excite kasi naman narinig namin yung feedback ng mga tao and sana yun, mapanood ng mga nanonood ngayon. Ikaw, Daniel, ikaw ba pressured ka ba, Billy, dapat parang dapat lagi box office yung pelikula na may ganun ka bang, may pressure ba on your end personally? Hindi naman. Ang importante lang sa akin talaga magustuhan ng mga tao. Siyempre, sino bang gustong gumawa ng pelikula na walang may gusto, di ba? So, yun ang importante sa amin na gumawa ng mga pelikulang may puso at magugustuhan ng mga tao. Very good. Oh, ano na pinagkaiba nito? Siguro, ito na yung pinaka-matured namin movie. Yung nasabi. Oo. So, bibitinin muna natin yung mga nanonood. Kailangan mapanood nyo kung bakit nasabing matured. Ayan. Yes, Correct. pero iba rin kasi sir, di ba? Alam natin yung gangster, ano siya naman, may past and present. Tapos ito naman, very very real and very simple lang kasi yung story. Andun yung lahat ng kilig, andun yung konting drama, so lahat ng mga hinahanap nila, sana makita. Okay, pero kakausapan, kayo man dalawa, pressured kayo na ngayon you are considered the #1 and phenomenal na love team sa buong Pilipinas na maski sa ibang bansa may mga fans kayo. Meron bang ano ba pressured or happy, flattered, anong actual yung pakiramdam? Ako, happy. Basta happy lang ako sa mga nangyayari sa amin ngayon. Lahat kung ano man yung nangyayari, thankful na ako doon. At kung ano man ibigay sa akin ng Diyos, okay na. Pero di ba, Kat, may kapalit, yung pagiging phenomenal, yung mga bagay like na, yung yan, na-experience ko with you nung kasama ko kayo sa Canada, yung wala kayong, yung hindi kayo nakakapag-shopping, hindi kayo nakakalabas. Worth it ba? You're not able to spend much time with your personal life, with your family, with your friends. Kasi, unlike nung araw na hindi pa kayo phenomenal, ano yung pakiramdam ninyo pag ganon? Lahat Worth it ka? worth it naman lahat. So, lahat naman kasi ng bagay, di ba, may sacrifice naman talaga yun. Tapos, kung itinan mo, ang dami rin mga bagay na nangyayari na dapat kami maging thankful. So, part yun And tinanggap namin yung pros and cons niya. Pero kapalit na pagiging phenomenal, di ba? Aside from yung yung mga, isa nawawala na yung personal at yung private life, di ba? Ikaw, DJ, do you still spend time with yourself pag anong ginagawa mo? Hindi ka naman pwede nang masyadong lumabas. Sa bahay lang, usually. Ako talaga ako. Kaya okay lang sa akin yun. Na wala, kasiyahan ko na pag nasa bahay ako Paano yung bonding nyo together? O madalas ang bonding nyo sa set lang? Sa shooting, madalas naman kami magkasama sa trabaho. Yun lang yung bonding nyo? Di ka ba pinapayagan na i-date man lang si Kat? Kahit siya lang? Pinapayagan naman. Pwede naman. Saan na kayo pumunta? Saan kayo ba nag-date ng Valentine? Sinabi mo lang restaurant. Sa summer there. Secret. O sa US, imbitahin nyo na yung mga kapamilya natin para sa 4 cities yun. So, LA,
LA, San Diego, Sanfo, and Vegas. O memorize ko. Una ka na ka. Ayan nga, mga kapamilya namin dyan sa TFC, magkita-kita po tayo. Punta kami dyan. March 27 in LA, Ayan. 28 San Diego, 29 Sanfo, and April 4 sa Vegas. Ayan, magkita-kita Magkita-kita tayo. tayo dyan. Kasama namin si Sweet, si Kim Shu, at CNM, at Marcelito Marcelito. po. Correct. Yung bago namin lap team ni Marcelito, ang Sweetelito. At may mga international screening ang Crazy Beautiful You, kaya dapat nilang abangan, di ba? Alright. Segue lang ako sa iyo, Daniel. Congratulations. You are nominated sa Nickelodeon. Wow, talagang international na sa Nickelodeon Kids Award, yung Best Asian Act. Ano ang pakiramdam, baby? Ano yan? Wow, international to. Mga kalaban mo, mga international act from different Asian countries din. Siyempre masaya dahil hanggang ngayon nanonood pa rin ako ng cartoons eh. So, kung bata pa ako, napapanood ko na yung Nickelodeon Kids Choice Award. So, sobrang happy ako na parang dati pinapanood ko lang to, yung tinatapunan sila ng slime na kung sino-sino yung nandun. Pag-awards night, yung green na Parang slime. kasali naman ako, parang labo lang ng feeling. Masaya, sobrang saya. O yun, sa mga fans mo, manawagan ka na to vote for you. Just kasi ano yan, may vote yan para maka-attend tayo sa LA ang awarding mo. Sa lahat po ng may gustong bumoto sa akin, boto niyo po ako. Sa lahat na may ayaw, huwag niyo po ako iboto. Lago to Nickelodeon, tapos Daniel PH. Yun ang iboboto nila, Nickelodeon Daniel PH. Yun ang hahanapin nila, yan. And marami na nag-aabang sa pangako sa iyo. So ano na, kailan na ba talaga? Malapit na. Malapit na. Ayaw namin magbitaw muna. Ano bang ginagawa niyong preparation? Kasi syempre, heavy. Nag-workshop ba kayo ulit? Or mag-workshop pa lang? Mag-workshop para sa characters namin. Yes, and yun na mag-focus namin kasi tapos na yung movie, so yun na yung next. Yun, so after ng Crazy Beautiful You, abangan nyo ang Katniel sa aming One Magical Night Tour. Tapos gagawin na nila as promise sa mga Katniel fans ang pangako sa'yo. Pangako nyo yun. Pangako! Yes. Thank you very much po. Ang One Seat David Katniel. Ayan, nangangako sila after nung One Magical Night Tour namin sa Amerika. That's again, Los Angeles, March 27 sa Alex Theater. Sa San Diego, March 28 sa Escondido Performing Arts Theater. March 29, San Francisco sa James Logan High School Pavilion. At sa April 4 sa Las Vegas. So sila ang aking mga ka-date. Ano ito? Two Sweet Week with Katniel. Kasama rin po namin siyempre ang Kim C at si Marcelito Pomoy, ang aking ka-love team, ang Sweetelito love team. So, tatlong love team po ang mapapanood nyo sa One Magical Night US Tour. Magkita-kita po tayo dyan, mga kapamilya sa Amerika. Ang sweet talaga nung Katniel, no? Halata eh. Kaya naman napaka-phenomenal na love team. And yung kinikwento namin kanina, yung sinabi ko, nag-shopping kami. Wala eh, 1 hour lang. So halos hindi na pag-shopping yung dalawa kasi in 1 hour nung may isa nakakita na kababayan natin, 2, 3 hanggang sa nagulat na lang kami, ayan na, nagkakagulo na yung buong mall dahil nagsuguran na sila. So wala, hindi na sila pwede mag-shopping by themselves or lumabas kumain sa isang restaurant with their friends. But gusto ko yung sinabi naman nung dalawa na tinatanggap nila yung katotohanan na ganun talaga na because napakasikat at phenomenal nila ngayon, mababawasan talaga na yung mga personal tsaka private life nila. Ganun talaga. Eto na. Hindi naman kaila sa lahat na naging mainit talaga yung banggaan ng fans ng Katniel at saka ng Jaydeen, hindi ba? So, ikaw, tatanungin ka namin personally, meron ba kayo talagang ilangan ni Nadine? Nag-meet na ba kayo? Nagkausap na ba kayo? Okay, siguro, meron kaming awkwardness ngayong dalawa kasi first, of course, with the social media, the Twitter, the Instagram, parang nauunahan ng lahat ng tao bago pa kami mag-meet, diba? So, hindi pa nabe-break yung awkwardness na yun kasi hindi pa kami formally nami-meet
di pa kami nagme-meet eh. Like, siguro sa backstage, doon lang kami nakikita, pero parati nagmamadali kasi kami yung next. Pero sana, alam mo yun, open ako sa idea na gusto kong mag-meet kami, makausap ko siya para maalas yung awkwardness. Very good! Gusto ko yung sagot ni Catherine. At least honest siya, na hindi naman sila close, na meron talagang ilangan. Because of the people around them, because sa mga fans, because sa mga issue na lumalabas sa TV, sa social media. So magkakaroon ng may konting awkwardness. Kaya naman nagustuhan ko yung sinabi ni Kat na mag-i-exert siya ng effort na makapagtsikahan sila ni Nadine. Ayan. Ako naman sikat na sikat din ngayon ang Jadine. Aminado naman ako dyan. Pati na rin yung mga nakakausap ko ng mga fans ng Katniel. Pero siguro mas lamang lang ng ilang libong fans yung Katniel at saka sa projects din na mga ginagawa nila. And seniority, nauna naman talaga na sumikat ang Katniel love team kesa Jadine. Pero ako naman mas madaming love team, mas bongga. And gusto ko pareho yung love team na Katniel at saka Jadine. So sana wag na sila mag-away-away at wag yun ang intrigahin pa si Catherine at saka si Nadine.